kunwari lang Kabataan Pag-asa yun, Kabataan Party List rin yun. Nandun si Raul Manuel kanina eh. Actually, hindi ko na sana sasagutin kasi naalala ko yung mga kinaso nila noong 2019, puro house show na kaso yan. Kasi kung totoong mabibigat na kaso yan, di sinakyan na yan nung kaaway ko doon na senior commissioner ng COMELEC noong 2019 hanggang 2022 ni Rowena Ganson, di ba? May kumakalampag po ngayon sa COMELEC at naghain ng urgent motion para resolbahin na yung petisyon na nagkakansela po sa inyong party list, no? Na Duterte Youth Party List. Ang pangalan ay Kabataan Tayo ang Pag-asa. Ano pong masasabi niyo po rito, Chairman? Oo, napanood ko si Raulo ng mga yun. Kunwari lang Kabataan Pag-asa yun, Kabataan Party List rin yun. Nandun si Raul Manuel kanina eh. Actually, hindi ko na sana sasagutin kasi naalala ko yung mga kinaso nila noong 2019, puro house show na kaso yan. Kasi kung totoong mabibigat na kaso yan, di sinakyan na yan nung kaaway ko doon na senior commissioner ng COMELEC noong 2019 hanggang 2022 ni Rowena Ganson, di ba? Isa sa kinaso nila, promoting violence daw, tantamount to mass murder. Kahit hindi abogado, kahit hindi ganun katalino, makita ninyo, bakit nila kinaso yun? Kasi daw nung meron daw akong speech noong 2018, sabi ko daw, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ang kinuha lang nila yung hanggang maubos kayo sa Kongreso. Tapos sabi nila tantamount to mass murder. So house show talaga yun. Kung meron talaga nagpo-promote ng mass murder, di yung mga kaalyado ng teroristang NPA, hindi tayo, di ba? Pangalawa, may kinaso yung mga yan, kasama ng mga kaso nila. Vote buying daw tayo sa Duterte Youth Party List. Sabi ko dati, paano nangyari yun? Kahit piso, hindi talaga tayo nag-engage sa ganyang bilihan ng boto. Wala nga tayong TV ads, radio ads, sa billboard, bibili pang boto. Kasi daw, nung nag-speech daw ako, sabi ko daw, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, lahat ng pera at pondo natin, ibibigay natin sa taong bayan, pantulong. Yun ang kaso. Pinangako ko daw yung pondo ng Duterte Youth Party List. Ang pinangako natin, good governance, na hindi tayo mangungurakot. So yan yung mga house show na kaso nila. Isa pa nilang kinakaso, ang Duterte Youth Party List daw ay hindi rehistrado sa COMELEC. It is a fake party list daw. Sabi ko, maisip-isip ko, paano nangyari yun? Yung COMELEC nga noong 2019 sa 2022, kaaway ko. Hindi kami rehistrado sa COMELEC, hindi talaga kami sinama nun sa eleksyon, di ba? Kasi daw meron daw, hindi daw na-publish ang Duterte Youth Party List. Tinignan namin yung mga requirements, kaya nga kami na-approve kasi we have successfully complied with all the requirements. Pangalawa, pinublish na kami ng COMELEC nung in-announce nila na aprobado ang Duterte Youth Party List. Pangatlo, pinublish nila yung nominees ng Duterte Youth. Pang-apat, pinublish tayo sa balota. Pang-lima, ibinoto tayo noong 2019 ng taong bayan. So ganun rin noong 2022. Kaya alam nyo, masabi ko sa inyo, dati, hinayaan lang namin yan mga yan magsalita na magsalita. Ang pinagbasihan nila, hindi naman talaga batas eh. Ang pinagbasihan nila yung mga rhetoric dati ng kaaway namin. So kada merong sasabihin yung kaaway namin, kinakaso ng mga yan, ng mga leftist na kabataan. Nung nakaupo ang Duterte Youth Party List, hinayaan lang namin, ganun tayo kabait, di tayo nagkaso ba. Pero ngayon, kakasuhan natin, this week saka next week, isa-isa yan para matuto. Paano nila papatunayan sa korte na hindi tayo rehistrado? Paano nila papatunayan sa korte na we are a fake party list? Tayo na nga lang kaisa-isa dun na naninindigan para sa taong bayan at sa mga tropa ng gobyerno. Kay Pangulong Duterte, tayo pa yung fake. Tayo na nga hindi tumatanggap dun ng pondo. Tayo pa yung fake, di ba? Tayo na nga lang ang nagsasalita dun. Nagiging tunay na boses ng sambayan nandun ngayon. Masabi ko, kaya lang lumitaw yung mga yan dahil number 1 na tayo sa buong Pilipinas.
Pero kakasuhan natin yung mga yan, yung mga nagsalita na yan, para lang matuto yung mga makakaliwang kabataan na yan. Opo, yun din yung isusunod ko sana kasi mataas sa survey, sinasabing mga survey, ang Duterte Youth Party List, and at the same time para maka-gain ba ng pagkakakilala yung kabataan, gumagawa ng hakbang para mapag-usapan na sila at maging relevant po, Chairman. Kaya gumagawa sila ng kagaya po nitong mga hakbangit at hindi na lang hayaan ang taong bayan na mag-decide sa darating na halalan. Yan, boss, buti nabanggit ninyo. Kasi nung tumaas yung Duterte Youth Party List, tumaas rin ng konti yung Kabataan Party List. Tapos sa 10 mga kasalubong ko na Pilipino, halos 4 doon, sasabihin sa akin, Sir, idol ko po kayo. Salamat po sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte. Binoto ko po kayo sa Kabataan Party List. So 4 out of 10 Filipinos, akala Kabataan Party List ako. Kasi lagi ko kaaway yung mga kaliwa na yun. So paalala po sa taong bayan, tayo po ang number 5 Duterte Youth Party List. Ang kalaban po natin, yung mga kaliwa na number 4 Kabataan Party List. Dahil sila po nagre-recruit sa Kabataan Pilipino papunta sa mga kaliwang grupo at napatunayan naman natin yung iba doon namamatay na as teroristang NPA. So tayo po yung kaaway nila. Tayo po yung nagtatanggol sa Kabataan Pilipino sa mga... Kung sa makita ninyo pangalang Duterte sa party list system, number 5 Duterte Youth Party List, yun ang pangalang mapagkakatiwalaan nyo at naninindigan para proteksyonan po kayo at ang mamamayang Pilipino. Okay. Sir, magandang gabi po. Si Almar po ito. Sir, kumusta po? Ano po yung pakiramdam ninyo ngayon na parang tila nasayang po yung tinrabaho ng nakaraang administrasyon patungkol nga dito sa mga makakaliwang grupo? Kasi nga, ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon nga ng boses itong mga makakaliwang grupo, sir. Po, nalulungkot tayo. Alam nyo, pag-upo ni Pangulong Duterte, 8 yung mga makakaliwang kongresista na yan. At ang NPA noon, mga units, 89 guerrilla front. Pagpunta ng 2019, naging 6 na lang yung makakaliwang kongresista. Pagpunta ng 2022, 3 na lang. Dapat nga ngayon, 1 o 0 na yan eh. Ngayon 2025 eh. Kaya lang ang problema, merong gusto mag-pistoks doon sa Administrasyong Marcos. Patay na nga si Joma, ba't pa ipipistoks? Durog na yung NPA. Pangalawa, hindi lang makapagsalita ng ating mga tropa ng gobyerno, ating mga pulis at sundalo. Pero siyempre, matagal nilang kaaway yung mga yan. Yung mga yan traidor. Yung mga yan lalo na yung mga makakaliwang kongresista ng mga yan, ginagamit lang yan yung administrasyon ngayon. Kahit naman magtagumpay sila, wala namang pinanigang administrasyon yan. Ginagamit lang yan yung mga politiko, di ba? So masabi natin, dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon, baka manalo uli yung 3, baka mandagdagan pa. Pero tayo, kahit nag-iisa lang tayo sa Kongreso, patuloy tayo nagsasalita. Alam mo, dyan sa pagpunta nila sa COMELEC kanina, yan ay isang patunay at patotoo na tayo ay successful sa ating ginagawa. Dahil tayo ngayon nagna-number 1 na sa bansa dahil sa ating pakikipaglaban sa NPA at sa mga kriminalidad at mga durugista. Ibig sabihin, yun ang gusto ng taong bayan. Yung ginawa nila kanina, actually, lalo lang nagpasikat sa atin. Lalo lang tayo nadagdagan ng TV, hindi naman TV ads, TV airtime. Gawa nung ginawa nila. Lalo tayong magkakaboto, gawa nung ginawa nila. At alam nyo, masabi ko sa inyo, yung 3 nominees ng Duterte Youth Party List ngayon, si Congresswoman Cardema na 28 years old galing UP, military reservist. Si number 2, si Berlin Lingwa galing PNPA, Philippine National Police Academy, 26 years old, kaklase ng mga tenyente ng Police, Bureau of Fire at Bureau of Jail. Yung pangatlo nating magiging congressman, si Ron Bawalan, 26 years old, graduate ng Philippine Military Academy, PMA, kaklase ng lahat ng tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ibig sabihin, tayo sa Duterte Youth Party List, yung 3 congressman, pinag-aral ninyo sa UP, PNPA, PMA bilang scholar ninyo, ngayon maglilingkod ng todo-todo para sa inyo, para labanan itong mga makakaliwa na ito. Siyempre para ipagtanggol ang mga Pilipino, lalo na ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, na talaga namang gagawin natin lahat ng paraan para makauwi siya. At ngayon nga po Friday, nakikiisa tayo sa SMNI, kay Pastor Kay Buloy, sa kanyang panawagan na bring him home, di ba?
80th birthday ng Pangulong Duterte ngayong Friday, nakikisa tayo sa panawagan ng milyong-milyong mga Pilipino. Sir, kamusta po yung pag-iikot po ninyo dito po sa sa mga kabataan? Ano po yung reaksyon, response nila kapag naririnig po yung mga party list group po na affiliated po dito nga po sa mga makakaliwang grupo, sir? Wala, mahina na yan, mga yan, yung mga makakaliwang youth groups na yan. Talagang akala kasi nila bobong Pilipino eh. Ngayon, masabi ko sa inyo, manalo yung lahat ng kandidato natin sa PDP dahil nabuksan ang isipan at mga mata ng mga Pilipino kung sino mga dapat iboto ngayong eleksyon na ito. Lahat ng nagtraidor sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte is zero vote yan ng milyong-milyong mga Pilipino kasama ng mga OFWs. Ganyan na ang mga Pilipino ngayon dahil yung naranasan nating tunay na pagbabago sa panahon ni Pangulong Duterte na wala. Mas marami na yung addict at kriminal sa daan ngayon. Araw-araw may makikita kang nasasaksak, nanakawan, linggo-linggo may nagagahasa. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Hindi naman nagsasalita yung leader natin, di ba? Alam niyo sa pagkakakulong nila kay Pangulong Duterte, pagkakakidnap at pagdadala sa mga dayuhan, lalong nabuhay ang diwa ng Pangulong Duterte sa ating lahat ng mga Pilipino. Hinahanap-hanap natin siya, ang kanyang tunay na pagbabago at lahat tayo ngayon. Ikilos, boboto, maninindigan, magsasalita at ipapakita ang katotohanan. Because ayan nga po, truth that matters. Diba? Yun ang dala ng SMNI, ni Pastor Tibuloy at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, isang tanong na lang bago ko ibalik kay partner Admar. Kunin ko lang yung reaction mo doon tungkol sa balak ng mga OFW, mga kababayan nating OFW doon sa Europe na zero remittance po, sir. Yan ay karapatan ng kahit sinong OFW. Dahil collectively, sa pagpapadala nila sa kanilang pamilya, yumayaman ang bansa at lumalakas ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, doon sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Duterte lamang at si Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa kanilang mga anak. Habang sila ay nagtatrabaho abroad, ang kanilang mga anak ay nandito, sino nagpoprotekta laban sa mga rapist, mga drogista, kriminal at recruitment ng NPA na terorista. Ang nanindigan lamang ay si Pangulong Duterte. Kaya kung ganyan ang pakiramdam ng mga OFW, na ikinulong si Pangulong Duterte at masama ang loob ng mga OFWs at ipapakita nila ito dyan sa hindi nila pag-remit, iyan ay karapatan ng mga OFWs. Hindi naman pwedeng pilitin ng Malacanang na mag-remit kayo. Pasalamat nga ang Malacanang, marami tayong OFWs pero dito sa ginawa nilang dala kay Pangulong Duterte sa kami ng mga dayuhan, na-realize at mas nabuhay ang damdamin ng mga OFWs buong mundo at ng mga Pilipino buong mundo. At ngayong Friday, lalo natin ito makikita sa birthday ng Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, siguro Chairman, bilang panghuli, mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa po. Yes, mula po sa Duterte Party List, tayo po ay nananawagan sa ating lahat ng mga kababayan Pilipino na ngayong Friday po, 80th birthday ng Pangulong Rodrigo Duterte, tayo po ay maglunsad ng iba't ibang unity rides at rally sa ating mga bayan para po ipakita ang ating pagsuporta at pagmamahal sa ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay nakakulong ngayon pero siya po ay may TV. Kaya may papakita po natin yan na ang mga Pilipino, milyon-milyon sa buong mundo ay talagang naghihinagpis, nalulungkot dahil nawala ang tatay ng sambayan ng Pilipino. Pero wag po kayo mag-alala, Pangulong Duterte. Hanggat buhay tayo, buhay ang mga Pilipino, iuwi po namin kayo. Gagawin namin lahat ng paraan. Milyon-milyon tayong mga Pilipino na gagawa ng paraan. Dahil mahal na mahal po namin kayo at mahal na mahal namin ang inyong anak, Vice President Sara Duterte, at lahat ng inyong ginawang tunay na pagbabago sa bansang ito. Maraming salamat si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema po, mga kapartner, kaugnay nga po dito sa panibagong issue na involve ang isang grupo, mga kapartner, na merong urgent motion dyan sa COMELEC.